Tabi, huwag harangan ang daan. Hindi ba ito ang CE ng Global Top Jewelry Company, Lugru? Akawalan niyo ako o hindi kayo palalampasin. Gwapo at matalino, pero sayang maaga mag-asawa. Kahit ayaw ko'y kailangan ko itong ikasal. Bitawan ako. Sabi ng dalubhasa hindi dapat mag-asaw. Hindi mo kinakamatayan ng asawa, kundi ako nawawatak. Naka 28 not nagaisa. Mas mabuti pa magmunghi ka na lang. Mag-ingat ka sa paglalakad. Bilizin. Hulihin mo siya. Natapon ang pagkain ko. Bayaran mo. Bilizin emo. Magmaniho ka. Kung pinapabayaran kita. 10 beses ang kabayaran. Kapit lang. Bye-bye. Sa susunod na taon mag-aral na si Sherlock sa elementarya. Kailangan kong mag-ipon ng 30,000 para sa paunang bayad sa loob ng 3 buwan. Baba. Ang delivery ay 65. 10 beses ay 605. Maglabas ka ng pera. 1,000. Huwag nang ibalik ang sukli. Salamat, boss. Hanggang sa muli. Gold digger. 16 na piso at 5 sentimos. 165 piso. Mga loko. Mga loko. Oy, Pinsan, nahanap ko ang bahay. Tahimik at tago, hindi makikita ng tita natin. Nathan? Ushue Bay 2106, password anim na 0. Huwag magsalita. Nag-iisip ako. Oy, Sherlock, bumaba ka. Mama, huwag kang magsalita. Ayos, pupunta akong mag-isa sa Hilton Buffet. Papasok na ako sa elevator. Mama said buffet isn't like free tasting at Heim Supermarket, right? Siyempre hindi. Nakakuha ako ng magandang kita ngayon. Dadalhin kita sa isang restaurant. Umalis na tayo. Tubig Bay, 2106. 6 ang password. Bukas na ang lock. Magpakababa at magtago, hindi ka mahahanap ng tiyahin. Great, sobrang simple naman nito. Gusto mo bang ayusin na yung bahay sa Tongshen na 5 ang kwarto? May sira ba ang utak mo? Siguradong naroon ang nanay kong nag-aantay sa. Gusto mo bang mahuli ako? Talagang hindi mo balak magpakasal kay Miss Sue? Magpakasal sa kanya. Sayang naman, Huwag mo naman maliitin ang sarili mo. ako ay biyaya. Oo. Kasama ko bang umupa sa tirahan ang iba? Kasama ko bang umupa sa tirahan ang iba? Sangiyong mukhang gananjia. Si Jiang Chang. Kasalukuyang abala ang tinatawagan mo. Baka gusto ni MR Lu na maghanap ng iba. Hay nemo na. Maari rin makitira sa iba. Umahanap ako ni mama dito. At least may tutulong kumulong magdago. Maghanap ka ng 2 katulong para maglinis. Oo. Saan ka pupunta? Matuchalag. Kay na tayo. Oy. Ang bagong kasama mo sa bahay ay tumulong inspeksyonin ang bahay ngayong Pauwi na ako. Tara, anak. Shawanwan, hindi pa ako tapos kumain. Ang sarap. Mama, pwede bang kumain tayo ng buffet bukas? Hindi pwede. Masyadong mahal. Curry pot. Nakalimutan ba ang layunin natin ngayon? Bumili ng bahay malapit sa paaralan. Kahit saan ako tumira, basta kasama ko si Mama, masaya na ako. Huwag mo akong bolahin sa ganyang estilo. Bukas hindi ka makakakain ng buffet. May mali talaga. May mali talaga. Ano ang mali? Malinis. Nanay, nilinis mo ba ang kwarto? Hindi naman. Magsabi ka nga ng totoo, nagka-love life ka ba ulit? Buso ka ba't may ginawa pang kalokohan? May amoy lalaki sa kwarto. Sinasabi ko, amoy ng matured na lalaki. Huwag isipin na dahil tinatawag kang Sherlock, isa ka ng detective. Hindi mo ako mahuhuli.
Ang ingay naman. Nahuli ka namin. Bakit may bata sa labas? Catulong, alisin ang bata sa harapan ng pinto. Ngayon na ba? Mayroon kang 10 minuto. Bumalik na si Wanwan, pwede ka nang pumasok at tingnan ang bahay. Huwag nang magmadali, Mr. Lu. Papunta na ako sa elevator. Ito na ang bagong kasama ko sa bahay. Dumating na ang bagong kasama sa bahay. Bakit lalaki siya? Ikaw ay... Ikaw ang landlord, DBA? Buong ika-negatibo 21 palapag, walang 2,100 at siyam. Nakakainis. Ang ibig mong sabihin, ang kasamahan ko sa bahay ay ang boss mo. Oo. Nasaan na siya? Habang nagpapahinga. Sabihin mo sa kanya na umalis na siya rito ngayon din. 10,000 kada buwan. Hindi pwede yan. Sa aking patalastas, gusto ko lang ng mga babaeng nangungupahan. Bakit magdadala ng lalaki? Kung magising man isang araw si Mr. Lu na wala ng tirahan, sigurado akong mapapahamak ako. 50,000. Sabi ni nanay, hindi kami yuyuko para sa pek ng Dapat ba kaming maghanda ng seremonya ng pagsalubong para sa iyo? Hindi. Ang boss namin, espesyal na panahon, hindi pwedeng ipahayag. Ah, espesyal na panahon nga. Espesyal na katulong. Nandito na. Ano ba ginawa mo sa labas kanina? Bumalik na ang landlord, pero naayos ko na ang tungkol sa bahay. Okay. Oh, tama. Paano ang paghahanap sa babaeng iyon 5 taon? Opo, kay Mr. Lu, ang babaeng may nunal sa balikat. Sa Jinhes City pa lang may 1,782. Iyan, kunin mo yung 1,782 at sa bilis na 36 na tao kada araw, katuloy na nadaragdagan. Ewan ko sa dami ng tao, kahit baliktarin mo ang buong Puhe City, hanapin mo siya para sa akin. Mr. Lu, 5 taon na akong naghahanap, 5 taon. Pwede bang huwag nang maghanap? Paano kung biglang bumalik yung babaeng iyon kasama ang 5 kita na bata? Anong gagawin ko? Basta hanapin mo. Anong pinapakinggan mo diyan, anak? Mama, nakikipag one night stand si Tito roommate. Nakikipag one night stand siya? Narinig mo ba ng mabuti? Yung babae may nunal din sa balikat katulad mo. Yung babae may nunal din sa balikat katulad mo. Pero yung babae may 5 anak na cute. May 5 na siyang anak. Huwag tayong makinig sa usapan na iba, baka makita tayo. Young Salmin Kao. Kung dinala ko lang sana ang salamin nung araw na yon, hindi sana naging malabo kung sino ang tatay ng mga bata. Wuyu, bakit lalaki yung roommate na nahanap mo para sa akin? Di importante yan ngayon, may malaking order. Gusto na misi sa pamilya Jiang ng isang kakaibang diamond necklace. Tatanggapin mo ba yung order? Huwag na lang siguro. Wanwan, 6 taon na simula nung kopyahin ni Shenman ang disenyo mo at si Rain ang reputasyon mo. Expulsion mo sa pamilya Jiang, sa talento mo. Isa ka na sanang kilalang designer sa lungsod ng Pu. Alam mo na, sa mundo na alahas, ang importante lang ay pangalan at reputasyon. Kaya sa sitwasyon ko ngayon, May magandang plano ako. talaga ay lang, Wuyu.
Weird. Ay sus, manyak! Anak ng may-ari, anong pangalan mo? Ako si Sherlock. Ang tanong ko, totoong pangalan mo? Totoo, Sherlock ang pangalan ko. Hindi ako naniniwala. Narito ang patunay. Summer Rain. Kaya pala totoong pangalan mo ay Bagyo ng Taginit. Ibalik mo sa akin. Batang Kaylee, may kabiyenas now, may kuya ka na rain? Akala mo ba lahat ay katulad mo, 5 anak sa Oy, ikaw. Ibigay mo sa akin. Ginawa ang assignment magdamag. Hindi ko ito papalampasin. Batang Kalye, dito lang tayo kumain. Nasaan mga magulang mo? Busy sa trabaho si Mama, si Papa. Sa Bisyawanan, huwag ipaalam wala na si Papa, baka yung gahuling adkya. Actually, ang tatay ko ang pinakamayaman sa Jinhe City. Pinakamayaman sa Jinhe City. Ikayawayan? Mukhang kailangan kunin ang impormasyon mula sa batang ito. Sobrang namimiss ko ang buffet sa tanghali. Sirloin steak, sariwang sashimi. Hoy assistant, humanap ka, ang Michelin 5-star chef, at papuntahin mo sa bahay. Wow! Tatay ng ka-roommate, ang tatay mo rin ba ay pinakamayaman sa Jinhe City? Kuya ng kaibigan, ang tatay mo ba ang pinakamayaman sa Jinhe City? Unang puti, Australianong lobster. Pangalawang puti, sirloin steak. Pangatlo, steamed codfish. Wow! I-enjoy mo, ha? Tito, nananaginip pa ako. Tito, dapat mong tawagin na kuya. Kuya Xiaoshu, kakain na ako. Oy bata. Ang tatay mo ba nitong mga taon ay naghanap sa'yo? Dahil tapat ang iyong tanong, bibigyan kita ng sagot. Pumanaw na ang tatay ko. Anak. Nanay, nakauwi ka na. Sherlock, sino yung MGA tao? Di ba sinabi ng nanay mo, huwag kang magbukas ng pinto sa estranghero? Kinuha iyon ng tito kong roommate, isang chef na Michelin. Chef na Michelin? Ano na BA ang kwentuing tanyan? Mayaman yata siya pero napuhurent na kwarto. Kung wala naman, bakit siya nag-imbita ng chef? Hindi ko kilala bagong roommate. Ano itsura? Nandiyan ka BA? Napunta ako para magpasalamat. Enyen ka BA. Parang misteryoso ka. May narinig ba akong nagsasalita kanina? Sure. Ano ba? Magida Teo bukas. Huwag mong sabihin sa nanay ko to. Favor. Habulero, Tumakas sa kasal na lalaki, bakit ka nandito? dapat ako magtanong yan. Taranan dyan MOBAAKO. Jinongjiang. Ikaw yung kilalang taga-disenyo sa Milan na si Ami, di ba? Sino naman ito? Ginoo, nagkamali ka yata ng pwesto. Monshu. Nandito kayo. Pasensya na, mali yung napuntahan ko. Mares Jiang, ito ang kwintas na araw na dala ko mula sa Breda headquarters. 2 lang ito sa buong mundo. Nasaan pa ang isa? Nasa Milan Design Exhibit.
Wenshu, ang tungkol sa pagtakas mong magpakasal, akalimutan ko na yun. Puipierong. Sushishi, apusin na natin ang engagement natin. Wenshu, may ibang babae ka ba? Tunay nga naman yoloko ka. Ami, sa tingin mo bagay ba itong kwintas para sa reunion ng mga estudyante? Mares Jiang, ang kwintas na ito ay nagpapatingkad sa iyong kagandahan. Suotin mo ito, ikaw ang pinaka nagniningning sa karamihan. Su Sure. Pupunta lang ako sa banyo. Oh, Titalu, dali ka rito. Nagbago na ng isip si Wenshu. Oh, Titalu, dali ka rito. Nagbago na ng isip si Wenshu. Ang presyo eh. President Lu. Ito ang mga bagong produkto natin para sa ikatlong quarter na ilalabas. Ang Birding Esmeralda ay pangunahing item ng Hindi ba ito ang bagong produkto ng Luz na hindi pa inilalabas? Nakalabas ba ito? 20,000. Pwede rin sa 2,000,000. 2,000. Ami, hindi ka ba nagkamali? 3 karat na purong hiyas ito. Ang kalidad ng isang produkto ay hindi nakasalalay sa presyo. Dahil sa sinabi mo, Eos, nakabili ulit ng isang metro ng lupa sa school district. Tara, Huwag kang magpadaya sa kanya. Hindi ito ang kanyang disenyo. Anong ibig mong sabihin? Bakit sinasabing hindi ko disenyo ito? Dahil AKO, hindi pwede. Next month pa ang press conference, hindi pwede say. Dahil kilala ko ang disenyo ng batong ito. ginaya mo ang gawa ng iba. Sige, kung kilala mo ang designer, ipatawag mo siya, magharap kami. Tatawagan ko siya ngayon. Ipapunta rito ang original drawing. Tingnan natin paano ka Labo naman. Oy, sino ang designer ng Green Emerald sa kumpanya? Tawagin mo siya. Ikaw si Shenman. Ikaw si Shenman. Ano ang sinabi mo? Gusto akong makilala ng Isang nagde-deliver ng pagkain ay nagsabing nagdisenyo siya ng Green ML. Sinabi MR Lu na dalhin original draft at nagde-deliver ng pagkain. Hindi ba si Tia Wanwan yon? Pinsan. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Hinahanap ko yung charger. ano piyain mo? Ah, masakit ang tiyan ko. Young kaibigan mo ang designer DBA, as Asian man? Anong alam mo? Ikaw nang gopya sa design niya. Huwag mo siyang hintayin. Hindi siya direct. Fake it? Alis ang pangalan ng kwintas na ito. Idinisenyo ng simple, pinahahalagahan ang linya at ang three-dimensional na aspect. Sumisimbolo ng dalisay at pantasya, ginagawa ang sinumang nagsusot nito na tila batang dalaga na 20 taon. Naglalakbay sa makulay at kakaibang panaginip. Ito ang aking disenyo sa isip. May tanong ba kayo, sir? Magpatuloy tayo, Mrs. John. Senali lang. Kahit ikaw ang nagdisenyo, hindi mo dapat itago pagkakakilanan. Ikaw, Nga Ami, parang nag-iba ang iyong accent. Hindi ka talaga tagamalan na designer. Hindi ka talaga tagamalan na designer. Manloloko. Mrs. John. Nayon, masaya ka na ba? Patay na talagang lalaki. Anako. Anako. Bakit hindi ka magtrabaho sa kumpanya ng alahas? Napakatalino. Bakit pandaraya? Kuya, 3 karat, 2,000 lang. Anong pandaraya yan? Bitawan mo, AKO. Lalaki, gusto mong ipawalang bisa ang pag-isang dibdib mo kay Sisi. Hindi Bumalik ka na at magpakasal. Huwag guluhin ang lipunan. Tika, talangin mo, AKO. Bibilhin ko ang burden na bato. Hindi ibinebenta. Sige, pa. Oy. Nay, nagkamali ka ng tao. 65 piso ang halaga ng take-out na iyon. Mahal. Pakialamero, nawawala na naman ang isa pang square meter. Paano nalaman ang idea ni Alice sa disenyo? Sigurado ako na kopya. Kumopia, AKO, Cation Man. 3 karat berde na bato ay siguradong Sinisisi ka sa pag-push ng pamilya sa kasal. Sana makahanap ka ng Mandarayang, Mamaloko. Hanggang malas na lalaking aso. Huwag mo na akong makita ulit. Sandali lang. Ikaw na naman? sinasabayan mo ba ako? Wala akong pek. Malas din ito. Teo,
Pinitin mo. Sabi mo hindi mo ako sinasabayan. Magkapitbahay tayo sa parehong palapat. Napakamalas ko talaga. Ano ka, BA? Bahay kayo too. Mama, nandito na kayo. Mama, nandito na kayo. Keo? Anak, kilala mo siya. Siya ang tito namin na roommate. Hindi ka pwede tumira dito. Bakit kakatapos ko upahan tong bahay? Ibabalik ko yung bayad, basta hindi ka pwede dito. Ano, BA? Bastos ka. Bakit mo tinitignan ang balikat ko? Hindi ba itong hikaw ay bagong disenyo ng Blue Group para sa susunod na quarter? Nag-leak ba ang design ng hikaw? Pwede ba akong umarkila ng bahay ninyo? Magbabayad ako ng double. Hindi pwede. Madoble ang upa po yun. Doble pero hindi pa rin pwede. Anak, hindi maganda ang forma ng lalaki. Tayong mag-ina lang dito tapos may kasamang lalaki. Hindi tama. Mabait AKO. Mabait ba ang humahatak ng damit na iba at Pinapalabas ako pero gusto kong pumasok. Sige na. Hindi ka pwedeng tumira dito. Kailangan gumawa ng paraan para manatili. Yung nunaw sa balikat niya, simpleng pagkakataon. Ano nag-leak ang disenyo ng susunod na... Sandali lang. Anong kondisyon ang kailangan ko? Para pwede mo akong petirahin dito. Anong kondisyon ang kailangan ko? Para pwede mo akong petirahin dito. Ano mang kondisyon, hindi ka pwedeng tumira dito. Ang malas ko talaga, wala akong control sa paggastos, wala akong pera, wala pa akong trabaho, wala akong natatanggap na suporta sa pamilya, wala na akong pang-arkila sa hotel. Lahat ito dahil sa sobrang bait ko. Maawa ako sa kanya, ma. Pwede ba natin siyang tulungan? Pero kami, Sige na. Huwag niyo na akong alalahanin. Kayo lang mag-ina, wala kayong kasiguraduhan. Matutulog na lang ako sa kalsada. Ayos lang. Dito ka na tumira. Salamat, landlord. Ang bait mo talaga. Sandali lang. Ano ang pangalan mo? Luan Shu. Allergy ka sa pagkain, kaya huwag pumasok sa Hindi ko na kailangang kumain ng upo sa paaralan. Talagang matalino ako. Kumain ka. Ma, Makati ako. Ano ang nangyayari dito? Sherlock, Ano na naman, ma? ikaw ba ay may gawin nito? Alam mong allergic ka sa alimango pero nilagay mo pa rin. Delikado ito. Alam mo yan? Bacon and gari ka? May Katie rin ba? Oh, Hoy, Sherlock. Sherlock. doctor. Doctor. Doc, allergic sa alimango ang anak ko. Tingnan mo na siya. Siege. Dr. Hu, ang anak ni MR Wang ay nasugatan sa kamay. Lahat ng doktor ay pumunta na doon. Bakit hindi ka pa? Walang problema. Ang sugat ng anak ay sa likod ng kamay. Ano bang sinasabi mo, Tak? Paano kung magdugo ang anak ko at may mangyari sa kanya? Ikaw ay doktor, bilisan. Tignan ang anak ko. MRS Wang, ang anak mo ay walang kaamdaman. Asawa ko may-ari ng ospital na ito. Zazama ka ba sa akin? Maniwala ka ba pwede kitang palisin sa trabaho? Pero kasi ito. Ano ang pero? Mas mahalaga ba ang buhay niya kaysa sa anak ko? Bahala na. Anong sinasabi mo? Doktor, tulungan ang anak ko. Ipinapangako, ang hanap buhay mo, hindi mawawala. Siege. Hoy, hindi pwede umalis. Anong klaseng tao ka ba? Kung may mangyari sa anak ko ngayon, pababagsakin ko ang buong ospital niyo. Ang asawa mo si Wang Chiang, ang shareholder ng ospital. Mac and gat ka. Mas mabuting huwag kang gumawa ng masama. Huwag awayin pamilya namin. Mainte ka. HMMP. Itigil pakikipagtulungan sa pamilya mo. Ano ba yan? Naghuhugas-hugas din ang mahirap dito, nagyayabang pa. Sinabi ko maghanap ng doktor. Ang tagal mo, sina mama at papa nag-aalala. Wang Xiang. Mr. Liu, anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Mr. Liu, hindi ba siya ay... Mr. Liu, bakit ka nandito?
Sinabi ng asawa mo na ako'y isang pulubi, sigaw-sigawan niya ako. Hangad niyang mapahamak ang anak ko, paano natin isasayos to? Ikaw, Ong Malandi. Gusto mo ba akong mapahamak? Ginagambala mo, ang kapalaan ko, Marlo, maglalayo na kami. Agad na hiwalayan. Azava ka o. Huwag mo akong ganituhin, asawa ko. Umalis ka. Marlo, nagkamali ako sa pagtingin sa'yo. Marlo, nagmamakaawa ako. Patawarin mo ako, Marlo. Tama na, huwag nang mapahiya. Tingnan natin si Sherlock. Ano ang nangyari? Mr. Liu, Sino Kabiye talaga? Bakit ganyan ang treto nila sa'yo? Yung director ng hospital, kaibigan ko siya. Dahil nagbanik ako, ginamit ko pangalan niya. Hindi ka talaga yung mayamang boss, no? Nakita kayo galawan mo kanina. Tingnan mo sure ko, mukhang mayaman bang boss ito? Nga, ala namang mayamang boss na walang tirahan. Mukhang masyadong desperado ka. Ikaw rin BAY allergic ka sa crab meat? Wala yon, konti lang naman kang kinain ko. Magpaturo ko lang ng gamot mamaya. Tara na, si Sherlock. Ay naku. Nay, ang galing mo talaga. Ang ganda ng kwarto mo sa ospital, deluxe single room. Ito ang laki para sa regular na. Sa tingin ko nga, Hindi, kailangan kong pumunta sa front desk at magtanong sa nurse. Regular BA ay Tom Ward? Ito ay EIE ward na nagkakahalaga ng 5,000 Ano? kada araw. Ito ay regular na ward ng ospital. UTO ay isang VIP ward na nakakahalaga ng Ano? 5,008. Nay, kaya mo bang kumita ng piba 800 kada buwan? Nagmali tayo, alis na anak. hindi BA, dito. 5,800 isang araw, matutuloy. Tama, MS, Chia. Dito NGA. Quasi. Dail Nguyen et International Medical Day, Kaya in Upgrade Kao Kayo sa VIP Room. Ibig mo bang sabihin nagpo-promote ang ospital? Dok, mukhang abala ka. May ibang pasyente alagaan. Sige, mauna ka na. Sige, Alinako. Mama, ang swerte namin. Parang may mali. Halika, yumipo ka. Sabihin mo, ikaw ba may kagagawan nito? Umunta lang ako sa reception kanina. May head nurse dun. Sabi ko kung pwede bang tingnan mo na guwapo ako. Hanapan na magandang kwarto ang anak. Tapos dito na. Dahil BA gawapo ka? Nakakadiri ka naman. Kung di ka naniniwala, tanungin mo si Sherlock. Totoo ba, anak? Oh, Ang pangit ng tingin ng nurse. Halika, tikman mo ang sabaw na niluto ng mama mo. Masarap ba o hindi? ang sabaw na gawa ni Mama mas masarap kaysa sa sabaw ng winter melon sa paaralan. Siyempre naman. Naku, Summerhill. Ang pangalan ko ay Sherlock. Inggit ako sa iyo. Hindi tulad ko na nakahiga lang sa katabing kwarto. Walang kaibigan na dumadalaw. Wala ding alaga ang mga magulang ko. Kung gusto mo ng sabaw, sabihin, Huwag masyadong magalang. Oy, hindi kayo panatitikman. Kayong dalawa. Kalawa kayo. Ha ha ha! Ayos na, pagtapos niyong kumain at nagpa-injection, umuwi na kayo. Kailangan pa ni Mama maghatid ng pagkain. Yes, madam. Alis na, AKO. Shoo, alis na tayo. Sandali. Ingatan. Ano nangyayari sa inyong dalawa? Sherlock, bata, kulay bulag sa pula at berde. Hindi makilala. Ikaw, hindi mo ba makilala? Delikado ang tumawid sa pula ng ilaw. Pero, pwede rin namang ang matanda ay kulay bulag sa pula at berde. Ibig mong sabihin, kulay bulag ka rin sa pula at berde. Ang dami ng pagkakapareho. Nanay, mamaya ka roommate ni Uncle. Pwede sumama sa amin sa perya? Hindi pwede, abala. Pumunta tayo magkasama, pwede ba? Walang problema, may oras ako. Yay, ang saya naman. Hindi ka pwedeng maglaro. Ang roller coaster kailangan ng kasamang tatay or nanay. Sherlock, wala kang tatay. Duwag ang nanay mo. Hindi duwag ang nanay ko. Umalis ka na lang. Ako muna, tatay. Anak. Ano NG Nangiari?
Sino mang away sa anak ko? Hindi ba ito yung batang walang gusto sa inyo? Hindi ako batang walang may gusto. Hindi ka pwede dito sa park ngayon. Humalika. Sino nagsabing hindi pwede ang anak ko? Ako ang tatay niya. Sino nagsabing bawal maglaro? Ako ang tatay niya. Karapatan mo na palayasin. Ano ang kaapatan? Anak ko ay gintong miyembro ng parke. Ginastos ko ng 5,000 para sa card na ito. Sabihin mo sa akin kung bakit. Ako ang may-ari ng parks na ito. Ikaw ang may-ari nito. Ano ang pinagmamalaki mo? Nasa harap ako ng amusement park. Halika kayo. Marlu, pasensya sa abala sa pamilya at di magandang karanasan sa park. Mr. Liu. Lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Pasensya, hindi alam kayo pala. Bata. Sige. Maxori. Ayaw ko nang makita ang gold member na yan. Sites Marlu, sa 28 parks namin sa lungsod, naka-blacklist na silang mag-ama. Ipalis sila. Oh, Monsieur Lu, anak, anak. Mr. Lu, enjoy pa kayo. Parating SI Mr. Lu, ready on clear. Hindi, kaya namin maglaro mag-isa. Batang Gino. Sa Diamond Card, hindi kailangan pumila, maaari maglaro ng walang limitasyon. Ginoong Lu, hindi na kita istorbohin. Sige, busy na kayo. Ginoong Lu. Bakit ka tinatawag na Ginoong Lu ng lahat? Yang, naalala mo ba nung nasa ospital tayo, yung kaibigan ko? Ang amusement park ay pag-aari ng pamilya nila. Matagal na kaming magkaibigan, kaya ginamit ko lang ang pangalan niya pansamantala. Ang galing naman na may ganitong kasabay na gagaling ang mga kaibigan mo. Yung matali kong kaibigan, mas magaling pa siya sa akin. Roommate, Tito, ang galing mo. Kung ang papa ko ay kasing galing mo, ang saya sana. Sana wala nang manlalamang sa akin at kay mommy. Tara na, maglaro na tayo. Halika, maglaro na tayo. Wala ka pang balak maghanap ng trabaho. Wala pang trabaho ngayon. Fake it? Hinihintay ko na makahanap ka ng trabaho at magkaroon ng sapat na pera para umupa ng bahay para makalipat tayo. Mayroon ka bang rekomendasyon sa trabaho? Meron naman talaga ako, hindi rin naman mataas ang hadlang sa pagpasok. Hindi niya susubukang nakawin ang mga design drawing. Iba, makakatulong yan para malaman natin kung aling bahagi ng drawing pool ang Gusto mo ba itong subukan? Sumama ka sa akin. Halika at magdala. Walang bawas. Ano ba ang gagawin mo sa akin? Paghahatid ng pagkain. Sabi mo, trabaho ang hahanapin mo, pero delivery pala. Ha? Madaling pasukan ang trabahong ito. Kung mapupursich ka, pwedeng kumita na 6 hanggang 7,000 sa isang buwan. Huwag isipin na ang mga trabaho ay mataas o mababa. May mali ba sa pag-deliver? Sakay na. Hindi. Ligtas ba itong sasakyan mo? Sumakay ka na, Deti. Noong una, para makaligtas ako, kaya ako sumakay sa sasakyan mo. Gayon, dahil sa pangangailangan, sasakay ka ba o hindi? Kung hindi, ABA. Bakit nagmamadali? umupo ng matibay. Alis na tayo. Ha? Ang plano mo ba ngayon ay maghatid mensahe dito? Ngayon ba maghatid mensahe tayo dito? Ano bang meron sa kumpanyang ito? Nag-apply ka ba dito? Okay, kaya't nag-apply ka. Narinig kayo. Ang mga boss sa ganitong malalaking kumpanya ay kakaiba. Mabuti na hindi ka nagtrabaho dito. Yung mga boss ng malalaking kumpanya ay mga weirdo. Sino ang nagsabi sa'yo? Di biya ganun ang sinasabi? Palamig na ang pagkain ko. Gayon ipakilala ko sa'yo ang proseso. Sa susunod alam mo na, pwede ka na mag-deliver mag-isa. Tara. Ay nako. Huwag mong isipin na nakakahiya mag-deliver ng pagkain. Kumikita ka sa sariling kayo. Sandali. Tumigil ka. Sino nagsabing pwedeng gamitin ng mga delivery guy ang elevator namin? Ang dumi nito. Delivery nasa ika-32 palapag. Kung hindi mag-elevator at sa hagdan akyat, malalampasan ang oras. Haha. Ano bang pakialam ko kung malalampasan mo ang oras sa pag-akyat mo sa hagdan? Kayo mga delivery, parparehas lang ang baho ng amoy nyo. Hindi naman mabaho. Diyos ko, ang kamay ko, maghuhugas pa ko mamaya. Nasaan na si Ed Cleaner? Bakit hindi pa siya dumadaan? Linisin nyo na agad. Pulutet ang hangin. Hindi mo, BA Balikamain? Lu. Hindi mo balak kumain ngayon? Lu. Pag-isipan mabuti bago magsalita. Siya nga pala si Julila. Andito ako ngayon para maghatid ng Di ko inaasahan makakita ng kakina, matalo na empleyado sa building. Ako.
Ako, hindi ka o ganon ibig sabihin. Ikaf muna, dahil ka o ibig sabihin. Bakit parang may sakit siya? Wala yun, wag pansinin. Balik na tayo sa pag-deliver ng pagkain. Sana hindi ako bigyan ng mababang rating. Huwag kang magala. Hindi. Kumusta, Monsieur Lu? Ano ang palagay nayo? Masyado ba akong kamukha ng boss niyong si MR Lu? Grebe, sobrang kamukha niyo si MR Lu na matalino at malakas. Haha, medyo kamukha na. Medyo kamukha. Bakit lahat ng tao sa Lu Group ay may topak? Ah, Kung sakali maging parte ako ng Lu Group, hindi ako magiging katulad nila, tama ba? gusto mong pumasok sa Lu Group. Naman. May posibilidad ba na magiging chief jewelry designer ako ng Lu Group balang araw? Bakit ka tumatawa? Anong ibig mong sabihin? Minimalit MOAKO. Ano? Sinasabi ko sa'yo, darating ang araw na ang presidente ng Lu Group ay magpapatira pa na papuntahin ako roon. HMMP. O ano ba? Anong ibig mong sabihin? Tara na. Oh, Xiaowan. Ito'y pampubliko sa lahat. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong makasarili at makipot na babae. Ito. Salama. Uminom ng tubig. Uminom ng tubig. Uminom ng tubig. Salamat, salamat, salamat. Inom ng tubig. Salama. Ito. Tika, bakit sila binibigyan ng tubig? Kaya naman nilang kumuha mag-isa. Nandoon tubig, hindi nila makita. Wala namang kaso, 100 na ako magde-deliver, kaya dinala ko. Hindi palaging magdadala ng pagkain. Nakita kitang nagbibenta ng alahas deti. Gusto mo bang pumasok sa Lu Group bilang taga-dis? Siyempre. Pero sa pag-abot ng pangarap ko, may konting problema. Kailangan ipagpaliban muna. Pero hindi ko pa nakikita na nag-drawing ka ng disenyo ng alahas. Halika, tingnan mo. Hala, Summer 11, gamit na tissue ang pinahawak sa akin. Ito ang disenyo ko. Tingnan mo. Ito ang disenyo ko. Tingnan mo na. Totoo yan? Siyempre. Ikaw ba ang nag-drawing nito? Kailan mo ito iginuhit? Bakit dito mo iginuhit? Nag-deliver ako ng pagkain at nakaroon na inspirasyon kaya iginuhit ko ito. Ito ang tinatawag na. Ang sining ay nagmumula sa buhay. Ang disenyo ng pulseras ay kayang makipagkompetensya sa pinakamahusay na designer ng grupo ng Lu. Talaga bang malakas ang talento niya sa disenyo? Gusto maging designer sa grupo ng Lu. Dalhin disenyo, hanap trabaho, sweldo, 20,000 kada buwan. Hindi pwede. May konting problema lang AKO. Pero naniniwala ako na makakakaya ko ito. Hindi pa lang tamang oras ngayon. Alam mo naman, mataas ang pamantayan sa disenyo ng alahas. Tingnan mo, itong munting aquamarine lang ay 3,000. Wala akong pera ngayon, kaya maghihintay na lang muna ako. Gusto MOBA. Itong aquamarine sa design. Parang kami sa jewelry design. Pag nakita ganyang bato, di makagalaw. Itong aquamarine. Gayon, unti-unti akong lumalapit sa pangarap ko. Tuwing may delivery, mas malapit ako sa pangarap. Medyo optimistic ka pa rin. Isang aquamarine, hanapin mo ito. Napakadali lang naman. Mr. Lu, huwag ka basta-basta magtiwala sa batang manloloko. Kahit na ang asul na bato ay nagkakahalaga lang ng 6,000. Hindi siya kasing sama sa iniisip natin. Lalo na, nagbabantay sa kanya. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa problema. Ano ang sinasabi mo? Wala. Ano ito? Saan mo ito nakuha? Anong nakuha? AKO. Mula pagkabata tinuruan ko si Sherlock na bawal magnakaw na ibang gamit, pati ikaw rin. I solely mo yan. Hindi talaga kinuha. Kuya.
Kuya, this aquamarine's worth exceeds 3,000. Its purity is high, better quality than typical aquamarine. May mata ka, agad mong napansin. Yung maliit na bato sa loob ay umaabot ng 6,000. Kailangan mong tumigil sa loob ng 10 taon. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo, hindi ito nanakaw. Binili ko ito. Pinalaya mo? Saan ka kumuha ng pera para bilhin ito? Hindi mo mabayaran ang renta. Ginastos ko lang itong halaga. Tatlo. Ginastos ko lang itong halaga. Tatlong Don. Sa akin, saan pa ako kukuha ng 3,000? Ginastos mo ang 300 para bilhin ang batong ito. Niloloko mo, AKO? Hindi kita niloloko. Nangako ka talaga. Hindi mo, AKO niloloko. Son mo, Sa tabing kalsada doon sa People's Road. May ganung mga maliit na pwesto. Alam mo yon, may isang pwesto, may ganito lahat. lahat talaga? Dalhin mo ako doon para makita ko. Gusto mong makita? Umalis na. Halika, samahan mo, AKO. Bilisan mo. Naku, parang nagsinungaling ako kanina. Kailangan kong tulong agad. Dalhin ang alahas at diamante. Magtinda sa sulok ng People's Road. Pupunta Bilis na. Mr. Liu, pinagdadala akong magtinda ng diamante sa kalsada at ibenta ng mura. Pahiram ng pwesto. Naku, Pairam Lang Sandali. Gamitin mo sandali, bilis. tingnan mo, di kita naloko. Ayun na. Nakasuit pa sa pagtitinda, ang formal naman. Bakit nakasweet habang nagbibenta? Hindi seryoso. Urgent ang sitwasyon, wala nang oras magpalit ng dami. Ibebenta mo lahat na yan? Ibebanta. Lahat ay Magano ito? 3,000. Tawad naman. Suki nakita. E di paano kaya? 3,000. Magano? 3,000. Hindi ako nananaginip ba? Sobrang mura nito. Grave. Kung makuha ko ang pwesto na to, malapit na yung pangarap kong yumaman. Bakit siya tahimik? Masyado pa rin yata ang mahal? Masyado pa rin mahal. Tingnan mo tong bato, ang liit, parang dilaw na salamin. Pababa ka pa. E di paano kaya? 3,000. Tatlo. Hindi. Lutwen Shu, ang galing mo sa pagtawaran ah. Haha. O magkano ito? Ito. 2,000. 200. Saish, kukunin ko ito. Magbenta ka pa ng konti, tapos umuwi. Ganito lang pala, bawas agad ng 2,000. Ang astig nito. Mukhang paborito kang bumalik. Sige, 200 na lang. Magano ito? Ito. 205. Lahat na ito ah, sige. Lahat kukunin kayo na. Boss, ipatsk mo nga para sa akin. Magkano lahat? Pakitsekuli kung tama. Lahat ay 12,906. Fake it? Mukhang hindi ka masaya ah. Wala naman. Iniisip ko lang na ibenta lahat para makauwi na ako. Meron akong matatanda at mga bata na inaalag. Sa perang ito, pwede ko nang pag-aalin ang mga anak ko, makabili ng gamot pa sa nanay ko, at makabili ng balabal pa sa asawa ko. Ilan ang anak mo? 2. Sige, hindi ko nakukunin ang mga ito. Ha, bakit bigla mong ayaw na? May mali ba akong nasabi? Ang presyo ng mga hiyas mo, pati ng mga diamante. Lahat mali ang pagkakakompute. Halimbawa itong isa, ang halaga nito ay nasa 1,000,000 o higit pa. Heto, huwag mong malitin ito kahit maliit, maganda ang kalidad niya. Halaga nito ay 2,000,000. Ito, mas mahirap sabihin. Pang-action ang bagay na ito. Presyo nito ay dapat 40,000,000 pataas. Lahat ng mga hiyas at diamante sa basket mo ay sobrang mahalaga. Ganito na lang, kunin mo ang cellphone mo at isulat mo. Sasabihin ko sa'yo ang mga presyo ng bawat hiyas at diamante dito. Para hindi ka na malinlang sa susunod. May isa pa akong kontak mula sa jewelry shop, isulat mo. Pwede mong ipadala lahat na ito doon. Hindi mo ba ito lahat kukunin? Hindi na. Di ko kaya ito bilhin. Hero pa. Ito na, para sa'yo.
Bayad na ito, Itong aquamarine. Hindi bababa sa 6,000. Huwag mo itong ibenta ng 300 lang. Dalhin mo na ito sa tindahan na alahas. Ingat sa Don, baka mem. Hindi mo na ba gusto ang lahat ng ito? Kung hindi ka pa alas agad. Aba, parang manghihinayang na ako. Ali ako. Huwag nang tumingin, wala namang espesyal diyan. Parang nanaginip lang ako. Nawala sa akin yung 1 bilyon. Nayon, parang talagang na-miss mo yung 1 bilyon. Wala na yung aquamarine kayo. Gusto mo pa bang kumita ngayon? Siyempre kailangan kumita. Pero kawawa naman siya, may matatanda't bata siyang inalagaan. Piwid mo bang kunin yung aquamarine? Nabayaran kayo na yan. Hindi pewid. 300 para sa 6,000 aquamarine. Pamaloko yan, maging mabuting huwaran ako kay Sherlock. Hindi ko siya dapat bigyan ng masamang impluensya. Pero ang lungkot ko pa rin. Di ko akalain na ang prinsipyo mo ay matata. Ayaw kayo rin, gusto ko kumita ng pera. Kaya na yon. Gusto mo pa rin sumali sa lugro. Hindi ganan cuddly. Hindi naman ganun kahirap. DBA, sabi mo gusto mo na ang presidente ng lugro ang mag-imbita sa'yo. Anong tingin mo sa design ng drawing na ito? Wow! Lu President, nahanap mo na ba ang tamang designer? O, baka gawa ito ni Vivian na nag-aral sa Paris. Designer na nag-aral sa food delivery group. Xiaowan. Nakita mo kahapon sa bangkit. Hindi. Ang taas ng talento niya? Nagtataka rin ako. Kaya. Gusto kong subukan niyang pumasok sa kumpanya. Kung talagang magaling siya, isang talento talaga siya. Tama. Kung pumasok sa kumpanya, huwag magpakita sa harap niya ulit. Nagrenta ka ng bahay para sa akin. Kahapon sa tindahan, muntik mabuko. Huwag mo siyang mahuli. Boss. Pinapapunta ako ng lugro bukas sa design department. Magsisimula bilang design assistant. Trabaho sa kumpanya, umaga alas 9. Monthly salary 12,000. Luwan siya, ang galing ko na. Congratulations, SAO. Wait, hindi ako nag-submit ng resume. Niloloko mo AKO. Sign in ko yung data at resume mo sa email ng lugro. Bakit di mo subukan? Ikaw ang nag-submit? Salamat. Pag sweldo ko, ilalay kita, okay? Xiaowan, ang iyong talento. Hindi dapat baliwalain. Alam ko yan. Maganda ang tasta mo talaga. Xiaowan. Paano ka nakarating dito? Nasa Lu Group ka wala ka pang gang diploma sa kolehiyo. Nag-apply ka ba bilang guwardiya? O paglilinis? Pinapayuhan kita na huwag mong ipahiya ang iyong sarili. Pinapanood ng langit ang ginagawa ng mga tao. Alam ba na iba ang masamang bagay na ginawa mo noon? Shenman, kaibigan mo ba ito? Simingo, isa lang itong addiction sa pagtitinda. Puro kasinungalingan. Isang manloloko na kahit walang diploma. Ikaw yung nagnakaw ng trabaho na iba noon. Hindi AKO. Gayon marunong ka nang magbato ng dumi sa iba. Tinanong mo ba kung may naniniwala? At ikaw, Xiaowan, panghabang buhay ka lang sa madilim na lugar, mababang tao. Lu Group ay hindi lugar, umalis ka na. Ha? Hindi mo pa masabi ang idea sa disenyo mo, hindi ka babalisa? Nakagawa ka na ba ng kapansin-pansing gawa o disenyo para sa Lu Group? Sinasabi mo bang ikaw, taga-disenyo, ay naubusan na idea? Wala nang natitirang kopya. Ang alam ko lang ay ako ang nagpresenta ng design war. Sa halip na ikaw, malinis ang konsensya ko. Si Xiaowan ay isa lamang manloloko na nagbebenta ng mga peking alahas. Hindi nila karapat-dapat makasama sa isang gusali. Isa talaga siyang manloloko na nagbebenta ng peking alahas. Hindi ko alam paano nakapasa resume sa pagsala. Bukod pa doon, magulo ang kanyang personal na buhay. May anak pa siyang hindi kilala ang ama. Ang ganitong tao. Marumi ang puso, ang tao din. Layo tayo ng konti. Baka mahawa tayo ng kung anong sakit.
Maharap gamitin yun. Hindi mo pwedeng siraan ang anak ko. Shinman. Ako ay nandito ngayon para patunayan na ang taong nagnakaw ng gawa ng iba noon. Ay ikaw. Sangline. Ang recruitment info ng Lu Group ay malinaw na sinasabi kailangan ay nakapagtapos ng kolehiyo. Nakapagtapos ka ba? O bakit naman? May ibang paraan ka para makapasok sa interview na ito. Hindi ko alam kung sino sa LAR ang bulag. Kahit simpleng resume hindi mabasa, kaya may kahihiyan na pumasok dito. Pumayas ka na. Si Tia Wanwan ay ako mismo ang kumuha. Mr. Liu. Mr. Liu. Mr. Liu. Anong ginagawa mo dito sa oras ng trabaho? Bilisan mong bumalik. Mr. Liu. AKO. Itong Tao. Ito SI Mr. Liu. Magandang araw, Emar Liu. Bakit ka nandito? AKO. Ipapakilala ang bagong posisyon ko sa Lu Group. Executive Assistant ng Presidente. Paano ka nakapasok? Mahigpit ang requirements dito. Hindi rin naman AKO basta-basta. Sige na, nakahanap din ako ng bagong trabaho. Mamaya sa bahay tayo mag-celebrate ng maayos. Anong coincidence? Bago matapos ang trabaho, tapusin mo ang mga dokumento. Ganito karami. Pero Ano ang pero? Tiawanwan, akala mo madaling makapasok sa Lu Group kahit isa kang plagyarista. Bakit ang kumpanya natin nag-hire ng mga plagyarista? Siguro may padrino yan. sinasabi mong ako'y plagyarista. Sa tagal mo sa Lu Group, mayroon ka bang bagong likha? O baka naman yung dating guhit mo ay kopya lang sa akin? Parang ganon ga. Mula nang pumasok si designer Shen sa kumpanya, wala siyang tanyag na likha. Anong kalokohan sinasabi mo? Magpasahensyaw. Tingnan natin kung sino unang makagawa ng design para sa susunod na quarter. Mananalo ay mananatili, talo ay alis. Sige. Hindi mo alam ang tunay na kalagayan. Wala kang ng karapatan para sa design evaluation. Ang galing mo, kuya. Ang bango naman ng butter base na to. Una, ba't hindi pa umuwi nanay mo? Ay, Ang ganda ng kwintas. Para sa mama ko ba ito? ew, Kuya Shu, nililigawan mo ba si mama? uy, huwag mag-imbento. Ito, ang regalo para sa pagtatrabaho ng mama mo. Naku, natakot ako. Sobrang dami mo anak. Hindi usang maging tatay ko. Saan naman nanggaling yan na may mga anak ako? Una. Hello, Mukhang hindi ko maabutan ang hotpot mo ngayon. uy, bakit ang dami mong trabaho sa unang araw mo pala? Nakakainis na si Shenman. Gusto niyang bigyan ako ng bundok ng trabaho para mapaalis ako. Tapusin mo ng maaga, umuwi ka agad. Ooh. Sandali lang, Shin designer, hindi ka pa pwedeng umuwi. Sabi ni Luzong, ang mga trabaho ni Chia Wanwan ay ipapagawa kay Shin designer. Bakit nga ba? Hindi mo pa ba nakikita? Gusto ni President Lu na makasama ka ulit. Maraming salamat, Assistant Tang. Pwede ka nang umalis ngayong araw. Ano na naman ang pakulo mo? Hindi ako alis. Pwede ka nang umalis ngayong araw. Ano na naman ang pakulo mo? Hindi ako alis. Sinabi ko, hindi mo na kailangan tumingin. Bahala ako sa trabaho mo. Alis ka na. Wala talaga itong saysay. Hindi ba't kurbata yan ng lalaki? Si Summer 11 ay in love na pala? Anong lalaking pipi na mata gusto ka? Cheers. Grabe, pareho pa tayong nagkatrabaho sa parehong kumpanya. Ang galing, magiging katrabaho na tayo. Saish, congrats sa bagong trabaho mo. Paano ka naging executive assistant? Mataas ang kailangan na qualifications para dito. Sus, huwag montak akong maliitin.
May regalo ako para sa'yo. Salamat. Gusto kayo to Mama, may regalo rin si Kuya Shuo para sa'yo. huvak. Regalo para sa pagpasok mo sa trabaho. Wow, ang galing mong gawin itong angel steer na parang original. Saan mo ito binili? Mukhang tunay na tunay. Janaya. Una, ito ay angel steer, Collection Pengbambana. Ang totoo niyan ay ilang milyon. Ikaw na bagong pasok lang na assistant, saan ka nakakuha ng ganun karaming pera? May mga ka sa ganyang bagay ha. Pero alam mo na ang tungkol sa Angel Stair. Kita mo na ba deti? Nakita mo na deti? Naman. Nag-aral ako ng disenyo na alahas. Kahit isang beses lang nakita, pero naalala ko ito sa talino ko. Sa kabila ng isang beses lang na nakita, naalala niya agad ang itsura ng luha ng anghel. Talaga namang may talento siya. Kailangan ng kumain. Balik sa kumpanya para mag-overtime. Tumaya ako kay Shenman na sa susunod na quarters design contest. Matatalo ko siya. Ano ang sabi mo? Susunod na quarters design contest. Ikaw. Hindi mo BALM, ang assistant designer, hindi pwedeng sumali sa contest. Ano? Si Shenman ito. Tiyak na alam niyang iyon. Sinadya niyang sapatusin ako. Pero, hindi ito walang solusyon. Nga pala, may handa ka bang inspirasyon sa disenyo? Hindi ka ba natatakot na ikalat ko ang disenyo mo? Hey, isa lang itong inspirasyon sa disenyo, isang sketch lang. Sige, tingnan kayo na. Maganda ang mga linya mo. Maganda rin ang pakiramdam ng espasyo. Ilalagay din ng mga yellow na topaz bilang dekorasyon. Marunong ka pala sa disenyo na alahas? Kaunti lang ang alam ko. Y, narinig mo ba? Sa pagpili ng disenyo ngayon, lahat ng empleyado ng kumpanya pwedeng sumali. Talaga? Kahit kasali ang lahat, kung walang talento ang iba, parang wala ring kuwenta, puro aksaya lang ng oras. Makikita natin. Napaka walang katuturan. Ito ba ang nekti na binili ni Fia Wanwan? Pinamigay ni Fia Wanwan ang nekti kagabi. Paano andito yan kay Boss Lu? Si Senor Lu ay laging may custom na suot itong dalawang tao. May koneksyon ba sila? May iba ka pang kailangan. Senor Lu, ito ang bagong assistanteng designer, si Fia Wanwan. Nakita ko sa resume niya na may record siya ng panggagaya. Ano ang gusto mong sabihin? Senor Lu, magkapareho kami ng universidad ni Fia Wanwan. Medyo kilala ko siya. Magulo ang personal na buhay niya. Nabalitaan kung magkasama kayo sa kompetisyon kung matalo ka. Designer siya. Seseryosohin ko ang kakayahan mo. Siyempre, hindi ako matatalo. Mr. Lu. Yang Kurbada Mo. Medyo kakaiba ha, bago ba? Hindi masyadong katulad ng dati mong style. Maganda ba? Medyo kakaiba na, pero bagay sa'yo ang kulay. Bigay ng girlfriend. Sahi, trabaho ka na. Kaninong binigyan mo ng korbata kahapon? Bakit mo kailangang malaman? Kung si Fia Wanwan ay tunay na may koneksyon kay Lu, bakit isa lang siyang assistant ng designer ngayon? Ako lang ba ang nag-isip nito? Hindi ka ba kukuha ng gawa ko? Ano ang sinasabi mong walang kwenta? Ano ang sinasabi mo? Gusto ko lang makita kung loyo ka sa trabaho. Paano kung sumali si Fia Wanwan sa kompetisyon? Baka. Hindi pwede. Dapat hindi siya magkaroon ng pagkakataon iyon. Dapat maingat ngayon. Walang paraan na maabutan ni Shenman ulit. Lu Presidente, sinubukan ng mga designer ng kumpanya natin pero walang magawang solusyon. Kung hindi ma-deliver ang planong ito sa oras,
mawawala ang proyekto natin. Bakit ka pa? Tingnan kayo na. Anong pananaw mo? May kalang. Pwede ko bang baguhin? Gagawin niya ba? Iyon ba ang babaeng iyon 5 taon na ang nakaraan? Bakit mo ako tinitingnan? Siawan-wan. Kiwi ka naman pala. Siyempre naman. Malaking tulong ang ginawa mo sa kung tanggapin ang disenyo, magkakaroon ka ng malaking bonus. Talaga? Boss, nahanap ko na yung babae noong 5 taon na ang nakalipas. Ano? DBA sinabi MOS may 1,782. Boss, natatandaan mo ba yung salamin na pinasa mo sa akin noon? Ew. Tinignan ko beses sa 2 kondisyon na sabay. Sa wakas, isa lang ang naayon sa parehong kondisyon. Sino siya? Malayo pero nandyan sa harapan. Si Miss Yapala. Ano? Sa mga taon na to, baka nakalimutan na niya ako. Bakit hindi niya ako hinanap? Ibig sabihin, si Sherlock ay anak ko. Luan Shu. Naiwan ko ba ang peng ko sa'yo? Luan Shu. Wala na. Ito ba ang salamin ko 5 taon ang nakaraan? Si Luan Shu ba yung lalaki 5 taon ang nakaraan? Siya pala ang tatay ni Sherlock. May nadiscover ba siya, kaya siya nag-aiwan? Baka na. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Kayo? Ako? Hinahanap ko yung lapis kong iniwan kahapon. Siawan-wan. Siawan-wan. Ano ang ginagawa mo? Ang sama ng kutis mo. Marami siyang manginibig. Sinabi ni Sherlock na mayroon siyang 5 anak sa labas. Komplikado ang emosyonal na kasaysayan. Pinakamainam na lumayo sa babaeng mahilig magbiro at huwag ipaalam anak niya si Sherlock. May stable ka ng trabaho ngayon. Maayos din ang kita. Panahon na ba para lumipat? Bakit siawan-wan? Kung gusto mo akong palayasin, magbabayad ako ng upa. Ikaw, lalaki, nakatira dito. Hindi pa rin maginhawa. Matagal sa isang bubong. Paano kung malaman niyang anak si Sherlock? Kung umalis, paano ko malalaman kung si Sherlock ay aking anak? Pwedeng mangyari yon. Ang babaeng walang puso, wala pakialam sa nangyari 5 taon na ang nakaraan. Sa sinabi niya, layunin niyang palisin ako. Bakit ko siya pinalayas? Medyo may panghihinayang pa rin ako. Gusto ko siyang manatili. Baka magdala lang siya ng karagdagang problema. Hindi pwedeng maging mahina ang kalooban ko. Itong card. Walang password. 50,000. 50,000. Ang ibig mong sabihin ay gusto mo akong bilhin ng 50,000 para lang tumira dito. Yung huling beses na tinulungan mo ako sa pag-aayos ng deseng, approve na ng boss. Sabi ng boss, itong 50,000 ay bonus. Tenga, kahit mahirap ang buhay, di mo ba planong kumunta sa akin para magpatulong? Totoo may 50,000 sa card na ito. Sobrang ganda, sobrang ganda. Saish, umalis ka na. Ayusin ko na ang Hindi mo na kailangang umalis. Bake it? Binili ka ng 50,000. Hindi, yung bahay sa city center, nakuha ko na ang down payment. Si Sherlock pwede na pumasok sa elementarya. Pagdating na oras, may bahay na tayo. Ikaw ang aking suwerte. Paano kita palalayasin? Anak ko hindi pwede sa pangit na paaralan. Kailangan kong mag-isip ng solusyon. Saish, ngayong gusto mo bang tingnan bahay sa school? Tama yan. Oy, Sherlock. Ano tingin mo sa bahay na ito? Hindi BA ito. Developed Lu Corporation. Ang galing naman.
Malapit sa elementarya, katabi ng basketball court. Nanay, ito. Nanay, kailan kayo maman? Dahil sa iyong kuya Xiaoshu, nanay nakaipon ng 30,000 para sa down payment. At mayroon ding matatag na trabaho para makapagbayad ng loan. Miss. Ang inaayawan ninyong bahay ay ang pinakapaboritong paalang bahay namin ngayon. Kung iniisip ninyo ito para sa pag-aral ng bata, pinapayuhan ko kayo na magdesisyon kagad. Ang down payment para sa bahay ito ay 30,000 ba? 30,000. Ang kondo na ito ay may 4 na kwarto at isang sala, may 200 square meters na laki, ang presyo ay 10 milyon. Yung down payment dapat 3 milyon. 10 milyon. Down payment ay 3 milyon. Pero ilang araw nang nakalipas, tumawag ang taga-Angia Real Estate sa akin, ang down payment sa bahay na ito ay 30,000 lang. Yung sinasabi nilang 30,000 na down payment, yun ay pa sa lumang bahay. Hindi namin ito nare-rekomenda. Dapat buo ang bayad na 10 milyon. Mama, ang bahay natin ay maganda pa rin. Basta kasama si Mama, masaya ako. Nagiging responsible ang anak. Marami silang hirap na dinanas mag-ina sa mga taon. Pero paano ang school district mo? Sabi ko kaya, Puminta Caillot. Lu. Tatlo kayo dito para tingnan ang bahay. Alin ang nagustuhan ninyo? Hindi na kami titingin. Miss, maghintay kayo sandali. May promo kami ngayon. Anong unit ang gusto nyo? Mabibigyan namin kayo ng diskwento. Manager, kailan nagkaroon ng promo ang project natin? Cacastar Lang-NG Promo. Opisyal na nagsimula. Diskwento. Sige, kalimutan na natin. 10 milyong bahay, kahit may diskwento, kaunti lang ang makakaltas. Huwag na natin tingnan. Tara na, Sherlock. Ganito. Mess. Paano kung 1/10 na diskwento? Isang 10? Nagbabayro kabiye? Isang beses. Nagbabayro kabiye? Hindi, dahil ikaw ang unang customer namin na pumasok sa tindahan ngayon. Ito ang aming departamento ng pagbebenta. Mula nang may Numéro costumé 8888. kaya ikaw ang pinakamaswerte. Parang hindi ito maasahan. Hindi naman ito bagong class ng scam, di ba? Sa tingin ko hindi. Ilang buwan na pinapatakbo ang sales office at ang developer ay malaking kumpanya. Kailangan maniwala sa swerte mo. Pero, Naku, hindi nanalo si Mama kahit isang bote. Sa tingin kayo, todo ito na yon. Paano magiging pek ito? Tara, bilisan mo. Ito ang kontrata, tingnan mo. ano ito, paring todo? Totobas verte ako. Kuha ko ang kalkulasyon. Ang kabuwang halaga ng inyong bahay ay 10 milyon, pagkatapos ng discount ay 100,000 piso. Down payment. 300,000 piso ay pwede na, tapos monthly loan na lang. Talaga? 1 milyon para sa 200 square meters na bahay sa gitna ng lungsod malapit sa school district. Hindi mo ako niloloko. Sa pinakamagandang lugar pa, fully furnished na, pwede kang lumipat pagkatapos ko ayusin ang papeles. Luan Shu. Ikaw ang aking tagapagpalaswerte at pandagdag yaman. Tara, pumirma tayo ng Tara na. Sinasabi ko sa'yo, building valued over 10 million, sold for 1 million. What if the higher-ups find out? Ang taong yun ay si MR Lu ng grupo. Ang kasama ni MR Lu, maahil si MRS Lu. Baka naman ito ay parte ng kanilang mag-asawa na munting kasiyahan. Wala kang alam. Ano po, Monsieur Lu? Mama, ito na ba ang bago nating bahay? una. Malapit ka nang magsimula sa paaralan. Sa bahay na ito, makakapasok ka sa pinakamagandang elementarya ng Masaya Kabiye? Mama, ang galing mo talaga. Sherlock, gusto mo bang pumasok sa eksklusibong paaralan? Huwag kang magsalita ng walang ang eksklusibong paaralan ay nagkakahalaga ng 100,000. Hindi ko kaya ang matrikula. Pwede ko namang bayaran ang matrikula ni Sherlock. Ikaw magbabayad na matrikula ni Sherlock. Ano bang naisip mo? Oh, baka naman.
Hindi pa niya alam na si Sherlock ay anak niya, di ba? Anong masamang plano ang pwede kong gawin? AKO na, sobrang gusto si Sherlock. Kuya Xiaoshu, kailangan mong kumayod para makabili ng bagong bahay at mag-asawa. Huwag kang gumastos. Sherlock, napaka-responsible mo. Para sa bago kong bahay. Para sa utang sa bahay. Kailangan kong magsikap pa. Anong ginagawa mo? Nagilit AKO. Anong ginagawa mo dito? Bukas na ang kaarawan ni Sherlock. Nag-ayos ako ng sorpresa para sa kanya. Sasamahan kita. Ang laki ng lobo na inilabas mo. Ang galing mo dito, ay. Ikaw ang nag-asikaso ng kaarawan ni Sherlock dati, diba? May parating na ganitong kasanayan. May kasunduan kami. Maghang. Inalagaan mo si Sherlock ng maayos. Nag-isang anak ko siya. Hindi mo ba naisip? Nahanapan si Sherlock ng ama. Hindi mo ba naisip na hanapan si Sherlock ng ama? Hindi. Ayos lang kaming dalawa. Kung sakali. Sinasabi KO lang kung sakali na bumalik ang tunay na ama ni Sherlock. Hindi naman malalaman niya na si Sherlock ang anak niya, di ba? Bakit mo naman naisabi? Uy, kami lang ayos na. Hindi na kailangan ng iba. Sherlock, maligayang kaarawan. Salamat, Mama. Salamat, Kuya Shu. Mama, bibili ka ba ulit ng bagong bag, laruan, at damit para sa akin? Tuwing taon ganito, Mama, pwede bang medyo may pagkakaiba naman? Oy, Wow, Mama, yumaman ka na. Ang astig nitong electronic na relo. Wow, meron pang limited edition na sapatos ni Superman. Ang gwapo. ay, ang naalala ko, binili ko ay bag. Para ito kay Sherlock na regalo ko para sa birthday niya. Ehehe. Salamat, Kuya Xiaoshu. Anakyo, Lu and Shu. Ang relo, 100,000 yan. gusto ng bata, okay na. Gusto mo pa bang kaming Michelin chef? Oh, EAO's KO para SEO. Xiaoshu, ang bait mo. Sana ikaw na lang ang papa ko. Bakit sinasara ang bibig ng AKO, baka kung ano pa ang masabi ng bata. Apektado ang paghanap mo ng girlfriend. Maglaro ka na, Sherlock. sa total lang? Pwede rin naman akong hindi maghanap ng girlfriend. Sino maniniwala niyan? Sherlock, gamit mo na naman yung design ko sa paper airplane. Ito yung design na isusumite mo para sa competition. Una, pangalan ko diyan ay Lover's Prelude. Ano sa tingin mo? Medio fantastical ang design mo. Siguradong ikaw ang mananalo. Pero na yon. Kailangan bumalik sa opisina at gumuhit ng bago. Napunit na lahat. Siege. Ngayon, sino pa ang may lakas ng loob na tumulong sa kalsada? Pag na-damage, kahit umiyak ka wala kang pupuntahan. Mas mabuting umalis na, malamang di na mabubuhay ang matandang babae. Tita, okay, calling B. Huwag ka mag-alala, tatawag ako ng 120 para sa'yo. Hello, 120 BA Ito? May taong nahimatay dito. Sige. Wala na po, tita. Tulungan ko kayong tumayo. Marlu, hindi maganda ang balita. Na-aksidente ang misis. Nasa ospital siya. Anong sinabi mo? Dali, dalhin mo ako sa ospital. Meeting mamaya, si Zhangchui ang bahal. Oo. Echo, ikaw ang nagligtas sa akin. Mamaya, papapuntahin ko ang anak ko Ha? Ay. Anong pangalan mo? Oh, tita, tawagin niyo na lang akong 11. Mukhang wala ka namang malaking problema ngayon. Maunat na, AKO. Hi,
Kung yung anak ko ay makakapag-asawa ng ganoon kabait at matalinong dalaga, ang sarap sana. Ay, miss, wala ka bang kasintahan? Wala akong kasintahan, pero may anak akong lalaki. May anak ka, ibig sabihin responsableng ina ka. Wala kasintahan ang anak ko, nakakabahala. Baka gusto nyo magkilala. Guwapo ang anak ko. Tita, pero yung ugali. AKO, Late na ako sa trabaho. kung hindi ako pupunta, mawawala ang perfecto kong attendance. Pwede bang makita ulit kung may pagkakataon? Miss, Palm. Bumalik ka sa opisina, may desing jogging pamamaya. galing na babay. Luwan Shu kaya wala kang girlfriend at puro ka patumpik-tumpik. Ma, Ayo's calling BA. Kung mas maaga ka lang dumating, yung nagligtas sa akin na miss, maganda at mabait pa. Bagi kayo. Dady sabi mo, pakasalan ko si su sure. Adibidi mo gusto as I su sure. Palitan mo na lang. Ganito ka na, huwag na mag-ayos ng relasyon. Yung batang babae kanina, ayos siya, at saka may anak na siya, siguradong responsableng single mom siya. Di ko alam kung sinong walang puso ang nagpaasa sa kanya. Summer 11, inisip mo ba na dahil makakasali ka sa kompetisyon, panalo ka na? Hindi mo AKO matatalo. Summer 11, hintayin mo ako. Siguradong palalayasin kita mula sa lugro. Anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa. Nadadaan lang ako dito. Tingnan ang dinala kong disenyo. Ito ang plano ng disenyo ko. Diyan lang natatapos ang MGA disenyo kong dinala. Shinman. Ang dami mong taon pero hindi ka nagbago. Ang dami mong niloko. Ninakaw mo yung desing. Siya 11, wala kang ebidensya. Ano besehan mo para akusahan ako ng pangungopya? Kailan kayo kinahoyang designer mo? Kanina nasa desk ko ka. Palihim kang umaligid. Sino pa ba kundi ikaw? Ako ang nauna sa deseg na to. Ilabas ang deseg mo para ipakita. Kung pareho sa akin, ikaw ang nangopya, hindi ako. Narinig Kao na datinangopia NGA daw si siya, Wanwan sa design ni Shenman. Hindi pa rin siya nagbabago. Paano nagkaroon ng ganitong klaseng tao sa kumpanya? Baka naman may koneksyon? Siya Wanwan. Si Shenman ang naunang nagpakita ng desing na yan. Anong ebidensya mo na ang desing na ito ay pag-ari mo? Ipaliwanag ang konsepto ng desing na ito. Itong disenyo ay akin, syempre kaya kong sabihin ang ideya sa likod nito. 5 taon na ang lumipas. Sa tingin mo ba wala akong kahit anong pag-unlad? Mayroon akong saksi. May mapapatunay na ako ang gumuhit ng dalawang ito. Sinong saksi? Ang assistant ni MR Lu. Ang ibig mong sabihin ay si Jack. Ang pangalan niya sa English ay Jack. Tama. Hoy, sandali lang. Kung tutulong ang executive assistant ng presidente sa kanya. Wala namang koneksyon. Bakit tutulungan? Ngayon natatawag ako para tanungin ang assistant. Kung pwede siya maging saksi, then ikaw Summerlate, inosente ka. Nakita mo na ba ang disenyo ni Designer Summer? Ang disenyo ni Designer Sommer. Hindi PA. Okay, wala na. Narinig mo naman Summerlate, sabi ng executive assistant hindi niya nakita. Sinasabi mo pa rin bang sa'yo ang design? Parang may mali. Ang boses ng tao kanina. Hindi siya tulad ni Lu Wenshu. Pinuno ng grupo. Ilan ang mga assistant ni MR Lu? Summer 11, hindi ka ba nagatawa sa team leader? Gusto mo bang hanapin ng leader ang bawat assistant ng C para sa iyo? Summer 11, lumabas ka muna. Nabigo ka sa resulta ng pagsusuri ng disenyo. Summer 11, tanggapin ang pagkatalo. Umalis ka na ngayon ng kumpanya. Ako nagdrawing ng sketch na ito. May kopya ako ng lahat ng disenyo draft. Summer 11, makhang. Dinaya mo hindi lang ang disenyo ko. Pati mga sketch ko, hindi mo pinalampa. Hindi kayo yan dinaya. Lu Wenshu. Pwede niya akong patunayan. Sinasabi mo ba, si Luzong yon? Luwan Shu Xiawanwan, alam MOBA kung sino asay Luwan Shu? Ang lakas ng loob mong kausapin siya. Siya ang sinong grupo natin. Ibig mong sabihin.
Si Lu Wenshu ang CEO ng Lu Group? Siya Wanwan niloko ka ba? Nasa loob ka na ng Lu Corporation pero hindi mo alam ang pangalan ng presidente. Lu Wenshu. Bakit AKO naloko and I Lu Wenshu? Siya Wanwan, umalis ka ngayon din sa kumpanya. Hindi tatanggapin ng grupo natin ang isang designer na adik sa PMMA. Team Leader. Kung SI Lu. Kung si Lu Wenshu ay presidente ng Lu Corporation, pwede niya akong patunayan. Sinabi mo kanina na makakapagpatunay ang assistant ng presidente. Hindi sapat ang isang assistant ng presidente. Gayon sinasabi mo na si Lu ang makakapagpatunay. Gusto mo ba na hanapin ng team leader ang lahat para sa'yo? Hindi kailangan magpatunay sa kahit sino. Ako mismo ang magpapatunay para sa kanya. Hindi niya kailangan magpatunay sa kahit sino. Ako ang saksi niya. Ikaw SI Mr. Lu. Bakit mo AKO naloka? Wow, kilala ba talaga ni Xia Wanwan si Monsieur Lu? Mukhang hindi umaarte si Xia Wanwan. Pasensya na. Ipapaliwanag ko mamaya at tunayan ang iyong inosensya. Humingi ng tawad si MR Lu. Baka magkakilala sila. Sir Lu. Sigurado ka bang gusto mo magpatuloy sa pagsisinungaling? Sir Lu, hindi pwedeng gamitin ang pagkakilala kay Xia Wanwan o ang pagiging magkasintahan ninyo para akusahan ako. Ano bang sinasabi mo? Kami ni Sir Lu ay hindi magkarelasyon. Korbata ni Sir Lu, libo-libo ang halaga, espesyal na gawa. Pero ginagamit niya rin ang regalo mong korbata sa trabaho. Ay, may sikretong relasyon si Sir Lu. Lu Wenshu, ikaw ang hindi nagbigay ng pagkakataon sa akin. Pagkatapos nito, hindi na ako makakatrabaho sa Lu Group. Pero kung talagang pipiliin mong tulungan si Xia Wanwan, wag mo akong sisihin. Alam ko na ang laki ng impluensya mo sa kumpanya, pero hindi mo pwedeng ipitin ako dahil kay Xia Wanwan. Si Xia Wanwan ang girlfriend ni MR Lu? Siya ba ang magiging boss? Kahit walang karanasan, nagkaroon ng trabaho. Nasaan ang katarungan? MR Lu, huwag mong sabihin dahil kay Xia Wanwan. Sasabihin mong lahat ng design department ay nangongopya. Inihiling mo na lang ang masama sa akin. Inisip mo bang wala akong ebidensya? Inihiling mo na lang ang masama sa akin. Inisip mo bang wala akong ebidensya? Monsieur Lu, Nakopia na ange surveillance vidéo. I-play mo para makita ng lahat. Si Shenman pala, pero sinasabi niyang si Xia Wanwan ang nangopya sa kanya. Talagang sinubukan mo pang magbaligtad. Paano may CCT dito? Akala mo ginawa mo 5 taon, walang nakakaalam. Lu, mali ang intindi. Hindi ko ginawa. Si Shenman nangopya 5 taon na ang nakaraan. Nung bagong pasok siya, may kwenta ang gawa niya. Ngayon, wala na. Magnanakaw siya ng ideya, mahilig mamintang sa iba. Nakakapanlumong ituring itong tao na kaibigan. Lu, wala akong ginawa. Naimbestigahan tungkol dito 5 taon na. Matibay ang ebidensya. Hindi ko inakala na ganito kan nga pala, Shenman. Sorry na lang, sama. Namali lang ako ng akala. Labas na yung resulta ng selection. Sa'yo ang nanalo. Magaling kong designer. Ipalayam na. Iban si Shenman sa buong industriya. Lulu, hindi mo ako pwedeng iwanan ganito. Miss Shen, pakihakot mo na ang gamit mo at umalis ka. Hindi ako alis. Hindi ko iwan ang kumpanya. Hindi ako alis. Ngayon ko inihahayag si Xia Wanwan bilang bagong taga-disenyo ng alahas ng ating kumpanya. Salamat. Presidente Lu. And I hindi yung gimatay. Galit ka dahil itinego kayo. Bakit mo AKO naloko? Napakayaman mo naman. Bakit ka nakatira sa bahay ko? Hindi kaya alam niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Sherlock at gusto niyang kunin si Sherlock. Hindi pwede. Hindi ko siya papayagang kunin si Sherlock. Nakalimutan mo ang nangyari 5 taon na nakakaraan. Baka alam na niya talaga na anak niya si Sherlock. Xia Wanwan. Pwede panagutan ang nangyari 5 taon na. Hindi ko kailangan ang pananagutan. Mabuti kaming dalawa ni Sherlock. At saka, hindi anak mo si Sherlock. Ano? Hindi anak si Sherlock. Kaya pala sobrang bait mo nung nakaraan kay Sherlock dahil akala mo anak mo siya. Pasensya na, MR Lu. Mukhang mabibigo kita. Si Sherlock. Anak ng dati kong kasintahan. Kahit hindi ko anak si Sherlock, ikaw ang tao 5 taon na nakalipas. Matagal nang nangyari yun. MR Lu, hindi pa rin ba nalilimutan ang nangyari noon? Xia Wanwan. Kung sabihin ko sa iyo na hinahanap kita nitong mga taon,
Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Hayaan mo akong maging boyfriend mo. Kakalabas lang ay ang fiance ng presidente, Miss Su, di ba? Ang elegante niya, mukhang mayaman talaga. Bagay sila ni President Lu, parang ginawa para sa isa't isa. Tama, NGA. Siya Wanwan, tigilan mo na ang walang kwentang daydreaming. Ang pangit na pato ay hindi magiging magandang season. Kung malaman ni Lu Wenshu na si Sherlock ay anak mo, mas lalong lalayo si Sherlock sa iyo. Mama, malapit na ang bakasyon mo. Balak mo ba akong dalhin sa bakasyon? Walang Sherlock, bakit hindi tayo maglipat ng ibang syudad? Bakit? Magtatago ka ba? May nagawa ka bang mali? Wala namang mali si Mama, Sherlock. Mag-impact ka, magdala ng kaunti lang. Magmadali tayo. Alice na, Teo na. Ngayon ba tayo aalis? Sa 2:00 ng hapon ng Tara na. Mama, babalik ba tayo dito? Hindi ba tayo magpapaalam kay Kuya Sho? Hindi na. Sa hinaharap na lang tayo magkita. Kuya Shushu, bumalik ka na. Ang bilis mo naman. Gusto mo nang dalhin si Sherlock? Takot ba na hanapin namin? Lu Wenshu, hindi anak mo si Sherlock. Wala rin akong koneksyon sa'yo. Totoo hindi ko anak si Sherlock. Kahit hindi siya anak ko, pwede ko siyang tratuhing maayos. Parang tunay kong anak. Gusto mo bang maging tatay ko, Kuya Shushu? Sherlock. Gusto mo-basi Kuya Xiaoshu? Pero meron kang 5 anak na lalaki. Gusto mo ba akong maging pang-6 na anak mo? Saan ako nagkaroon ng 5 anak? Nang dumating ka. Narinig kita sa telepono. Sabi mo quintuplets. Hindi ba sila ang mga anak mo? Ay, naintindihan na mali. Ikaw lang ang anak ko. Si Sherlock ang anak ko. Wala kang kinalaman dito. Sigurado bang wala akong kinalaman? Pareho kami. Pareho kaming colorblind sa pula at berde. Pareho kami. Pareho kaming allergic sa karn ng alimango. Pareho kami. Lahat sila ay allergic sa alimango. Kahit na anak mo siya, nagampanan mo ba ang tungkulin na isang ama sa loob ng maraming taon? Lalo na ngayon. Magpapropose sa ibang babae. Mama, siya ba talaga ang daddy ko? Hindi. Pero kanina lang, Ang mahalaga ay hindi ang pagkatao ni Sherlock. Gusto ko bigyan mo ako ng pagkakataon. Wala akong ibang baba. Wala akong fiancé. Ikaw lang. Huwag mo nang guluhin ang buhay namin. Pwede ba hingnan ng pangako? Huwag kayong umalis at bigyan ako ng tsansa. Bukod pa diyan, si Sherlock ay papasok sa elementarya. Di mo rin gustong makitang palipat-lip. Pangako ko sa'yo, hindi ko siya aagawin sa'yo. Kuya Xiaoshu, umuwi ka na. Bahala ako kay Mama. Sherlock, malaki ka na. Parang isang maliit na lalaki. Tandaan mo, protektahan mo mama. Babalikan ko kayo. Mama, si Kuya Xiaoshu ba talaga ang dad ko? Gusto ba ni Sherlock na makipag-ayos kay Dad? Gusto ko na magkasama si Mama at Dad. Kung ayaw ni Mama, sa kanya lang ako mananatili. Tia, hindi mo alam, kahapon pumunta ako sa kumpanya. Si Wenshu, nagsama sa babaeng empleyado na may anak. Dahil sa babaeng iyon, pinaalis ang designer ng kumpanya. Ano? Si Wenshu talagang loko, nanggugulo sa babaeng may asawa. Ewan ko bakit ganito kakalabno, hindi ko pwedeng hayaan siyang magpatuloy sa pagiging ganito. Sure. Iniisip ko, huwag na lang ituloy ang kasal niyo ni Wenshu. Mukhang hindi kayo talagang bagay. Kaya, saan kami hindi bagay? Merong kabang, ibang napiling manugang na. Gusto naman kita, pero matagal na kayong magkakilala ni Wenshu at wala kayong spar. Hindi ka bata, ayokong hadlangan ka ng batang yan ng matagal. Hindi tira, may nararamdaman kami and I Wenshu. Sigurado ikaw. Sigurado akong babaeng empleyado nagdulot ng gulo. Babaeng empleyado, may asawa't anak pa siya pero kinukulit pa rin si Wenshu. Ngayon maraming babaeng may hindi dalisay na intensyon, tita. Punta patiyo para makita ninyo. Kalakohan, gusto kayo makita kung sino tong babing tu. Siawamon, pausing ko mo, anong karapatan mo kalabanin ako? Gusto mo bang agawin ang lalaki ko? Ilusyon lang yan.
Naku, Xiaowang. Bakit hindi ka umalis? Dumating na ang matandang ginang, tiyak na maghahanap ng gulo sa'yo. Ganoon, tingnan mo, kasama pa'y kakasal kay Pangulong Lu. Dumating sila dahil nalaman na matandang ginang ang nangyari kahapon. Wala akong ginawang masama, ba't magtatago? Nakakain. Wow, wala talagang itinatago. Xiaowang. Hoy, biyak ka ng gagulpi? Oy. Siya, wala ka haya. May asawa at anak ka. Inaakit mo pa ang fiance ng iba. Naku, Tapona. Naku, Patesi Xiawani. Ang asawa ni Lu ay nandito kasama ang magiging fiance ni Lu. Sinasabi mo bang ang relasyon ni Xiaowani at Lu ay normal na pakikitungo? Sino ang nakakaalam? Mukhang hindi. Siguradong may espesyal na relasyon. Nakikipagrelasyon sa anak ko? Gusto ba niya? Ay ikaw, sino ka biyak? Ay nako, gusto ko nang ipakilala ka sa anak ko noong huli. Hindi ko akalain na magtatagpo ulit tayo ng ganito kabilis. Si Lu ang anak mo pala, tita. Ikaw ang aking tagapagligtas at ang anak ko ay bagay na bagay. Dahil sa iyo, nawawala ang tamang pag-isip niya. Tila mas bagay kayong dalawa. Hindi, tita. Hindi magulo si Lu dahil sa akin. Ay naku, mabuti ito. Ibig sabihin niya gusto ka talaga. Anong nangyayari dito? Summer Blimblien, kilala mo si MRS Lu, sinabi niya na. Si MR Lu at Summer Blimblien ay pa talagang magkasinsot. Baka silanga. Ma'am, mailing akala pa kayo, wala kaming kayat ano, and I, Mr. Lu. Nintindian bihasa na sa tita alam kayo yan. Hindi ganon, tita. Mali ang inisip nyo. Wala kami ni MR Lu. Kabataan nahihiya sa harap ni tita. Sabihin mo kay tita hindi. Sabihin mo kay mami. Magkano ang dote? Papunta AKO buka. Hindi hira. Nandito ka para tulungan AKO? Bakit mo tinutulungan ang iba? Ay naku, anong iba? Kailangan mong maintindihan, siya ang nagligtas sa akin. AKO ano? Hala. Su makinig ka kay tita. Si Wenshu tahimik, hindi bagay. Giganito. Sa susunod, ipakikilala kita sa isang mayaman at guwapo. Hindi. Ne. Kung galit ka, ibuhos sa akin, wag sa kanya. Hindi ka ba nagbiyahe? Baka umiwi? AKO. Oh, dahil ba sa kanya? Tama na. Sang-ayon na ako sa kasal ninyo. Bukas mag-propose. Ha? Ma, umayag ka na. Ang bait naman ni Wanwan. Walang ibang katulad niya. Nung aksidente ako, wala na ako ngayon kung wala siya. Salamat mo. Palitan na ba ang boss lady natin? Siempre. Monsieur Lu at Xia Wangwang Kazal. Ang ganda ng kapalaran ni Xiaowan. May nagtanong ba sa opinion ko? Hindi pwedeng ikasal si Xiaowan kay Wenshu. May anak na siya. Gusto bang dalhin ang anak sa pamilya Lu? Si Wanwan, mag-isa kasama ang anak, patunay na responsableng ina. Hindi naman. Hindi anak ng Lu yung bata, pero magkakaroon ng parte sa ari-arian ng pamilya Lu sa hinaharap. Maraming pera ang pamilya Lu, mag-alaga ng isa pang bata, wala namang problema kung may dagdag na parte sa ari-arian. Kulang pa ba ng anak na babae si Luzong? Ako ang maging anak na babae ni Luzong, apo ni Lufuren, huwag isipin. Anda mo na, gusto mo pang maging apo ng tao? Bye kayo. Wanwan. Hindi kita pinipilit, makipagrelasyon ka kay Wenshu. Siya ay isang lalaking pwede pagtiwalaan. Ma, ingit sa pag-alis. Wala si Mama, pasikreto binuksan ang pinto. Pag malaman ni Mama, yari ako. O ang problema, may papa ka. Kung may problema, dito ka sa akin. Walang kulang yan. Hindi ko kayang ipagkanulo si Mama. Kung hindi mo siya naligawan, hindi ako uuwi sa iyo. Ikaw at mama mo, sabay kayong uwi sa akin. Tatay ni Xiaoshu, bubobo mo, araw mo na hinahabol, wala pa ring balita. Hoy, batang pawe. Sige, nga sabihin mo. Paano kayo BA hahabilin? Nakikita ko nanay ko, laging nanonood ng boss na nanliligaw. Bakit di mo subukan? Naku, nandyan na si Mami. Magtago ka na. Sherlock. Anong ginagawa mo? Bakit Wala naman. Kung wala, bakit namumula mukha mo? Nag-ehersisyo ako. Mama, magpapakasal ka pa ba ulit? Sabihin mo sa akin ng totoo. Dumating ba si Luwencio sa bahay? Wala. Feeling ko lang may mas magandang plano tayo. Sige, pakinggan kayo, Plano MO. Paano kung pakasalan mo tatay ni Xiaoshu, tapos mamana ko ang yaman nila at hiwalayan mo siya pagkatapos?
Ako ang bahala sa'yo at aalis tayo. Hindi pa siya patay, hindi mo pa pwedeng manahin ang yaman niya. Talagang ito ay isang mabuting ina at anak. Pero bilang asawa niya, mahahati mo ang kalahati ng kanyang ari-arian. Yayaman tayo nito. Sherlock, tinatanong ni Mama. Gusto mo bang bumalik sa kanya? Munting paslit. May magandang balita ako sa lahat. Simula ngayon, si Chia Wanwan ay ang punong designer ng ating department ng disenyo. Karapat dapat talaga. Tanong designer. Oo, Chia Wanwan, ang iyong dinisenyo na alahas ay nakamit ang pinakamataas na presel sa nakaraang 10 taon. Bakit bigla mo akong ginawang punong designer? Hindi ba ito policy? Kapag hinahabol ang mahal, kailangang maglabas ng ultimate move. Pagmamahal sa asawa, dapat maging mabuti sa ina at tulungan siyang matupad ang kanyang mga pangarap. Miss Xia, pinabati kita. Karapat dapat sa parangal. Milan Jewelry Design Competition. Pero hindi naman ako sumali. Ginamit ko ang iyong design para makasali. Di ko akalain may kakayahan pala si MS Chia. Sa palagay ko sa hinaharap ng kumpanya, wala na mag-aalinlangan sa iyong kakayahan sa trabaho, wala na mag-iisip na binibigyan kita ng special treatment. Congratulations, sa wakas nagawa mo. Nagawa kayo. Luan Shu, salamata sa'yo. Ay Kao, pwede ba magkaroon ng pagkakataon? Samahan ka sa Milan kompetisyon. Inaisip kayo kasi na. Kung alagaan mo si Sherlock mag-isa, mahihirapan ka. Huwag kita ang tulungan. Kaya AKOI. Pilit na sumang-ayon ka na, Sherlock, siya talaga ang anak mo. Simulat sa pool, ikaw lang ang meron ako, walang iba. Si Miss Xia, ang handog na inihanda ng nanay, kailan ibibigay sa iyo? Hintayin nating makabalik kami mula sa Milan. Milan, go.